Sa pagdaan ng mga taon, marami na ring nagawang proyekto ang mga naihalal nating pinuno ng bansa. Nakakasabay na rin tayo kahit papaano sa mga bagong teknolohiya ng modernong mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kalunos-lunos pa rin ang paghihikahos sa ating paligid. Bakit sa kabila ng sinasabing pag-unlad ng lipunan, ay mayroon pa rin karukhaan? Ito ba ang tunay na pag-unlad? Even the lowly sparrow finds a home. Bakit sa sobrang karangyaan ng ilan, ay terrible pa rin ang paghihirap ng marami? Sa inabot na karunungan ng tao, hindi po ba iyon sapat upang matuklasan ng lunas ng epidemya ng kahirapan? Sa natamong pag-unlad ng teknolohiya, hindi pa ba nadidiskubre ang paraan upang tayo ay mamuhay ng payapa, masagana, kontento, panatag at may dignidad? Ngayon tayo sa bayan ng San Fernando, Pampanga, kung saan meron ako nakilalang isang ina. Isang ina na nakatira sa gilid na isang simbahan. Pangalan po pala niya ay si Aling Nova. 29 na taong gulang na siya. Halika't kapanayamin natin siya. Blessed are they whose dwelling is your own, Lord of peace. Blessed are they, refreshed by springs and by rain, when dryness daunts and scathes. Behold my shield, my King, and my God. Forsake 1,000 other days anywhere, if I could spend one day in your courts, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. Ito na po si Aling Nova. I-interviewin na po natin siya about sa buhay-buhay. Aling Nova, paano nga po pala kayo napunta dito? Saan po kayo nakatira dati? Hindi na lang siya. Ano po, saan po ba banda yun? Sa may Visayas po ba yun? Bataan yun. Bataan po. Ano po, nasa po ba yung asawa niyo ngayon? Sa Kapitan po. Ano po ang ginagawa niya doon? Ano po bang kaso niya? Siya na nagpagkakas. Ano po ba yung trabaho niya? Sa manukang network.